If feeling niyo po na disrespect ko kayo doon sa part na hindi ako nakapagpaalam na makikipag-collab, well, may pinalaman ako na isa, pero yun, hindi, tawag dyan, dinedenay na hindi ako nagpaalam. Pero hayaan po natin. And yun, biglaan din po kasi yung pagiging part ko ng Team Papa Tantan. And sobrang grateful po ako na naging part ako ngayon ng Team Papa Tantan. Kasi, di ba kung makikita nyo, hindi na ako mag-isa, ang dami kong kasama, may mga nag-mentor sa akin, mga nag-a-advise sa akin. Hindi lang sa pag-vlog, kahit sa mga pinagdadaanan ko sa buhay, may mga nag-guide sa akin. Sobrang na-appreciate ko po ang pag-guide ng mga titas, mamis dito sa social media. Pero iba pa din po kasi yung mga taong nakakasama mo and mga taong ang pinagdaanan yung sitwasyon mo. Kaya, yun, sana po maintindihan niyo ang naging decision ko na pagsali ko sa Team Papatatan. Kasi, hindi lang para may kasama ako. Hindi lang ako sumali sa Team Papatantan para magkaroon ako ng kasama. So, ayan po. Dito naman pa ako, mga viewers ko. Basta po kayo. Ano to? Mga viewers ko, mga kababayan ko dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share, comment dito sa aking YouTube channel at no skip ad. Mga kababayan ko dyan sa abroad, tatrabaho. Mga OFW. Tatrabaho para sa kanilang pamilya. Dito sa bansa Pilipinas, nating minamahal. Ay, kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuting kalagayan. Mga OFW, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share, and comment dito sa aking YouTube channel. Okay? At no skip ad. Mga viewers ko, itong upload ko, natatandaan nyo si Bunso Midit. Alam kong napapanood nyo. Ngayon ko lang ulit na balikan si Bunso Midit. Itong upload ko kasi para katutok kay Bunso Midit. Mga viewers ko. Kasi nakatutok tayo doon sa kay Pubihero. Alam niyo naman, isa tayong fanatic viewers ni Pubihero at fanatic viewers ni Bunso Midit at ng Kalingap, mga viewers ko. At ng Katikram, mga viewers. Kaya welcome po kayo sa aking YouTube channel. Talagang nakasubaybay tayo sa mga hinahangan natin mga charity vlogger. Yan. Katikram, Pugubiyero, Kalingap Rab, Kuya Bal, at Edna at Jack. Mga viewers. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ito pang upload ko ngayon ay patungkol naman ito kay Bunso Midit, mga viewers. Gusto ko lang reaksyonan, mag-comment dito kay Bunso Midit regarding doon sa kanyang upload video, yung part 2 ng Rapid Tulfo in Action update, sabi niya. Mga viewers ko. Dito mga viewers ko, nalaman ko na meron siyang mga damdamin na mensahe, mga viewers ko, na nasambit niya ngayon. Nasambit niya dito. Kasi dito ko rin, mga viewers ko, nalaman sa kanyang sa kanyang message do sa live niya na may mga may mga founder na umalis sa kanya. May mga ilang founders na umalis sa kanya at nagpapasalamat siya doon sa mga founders, hindi niya kayang pigilan. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng pigilan. Kung mag-i-stay o aalis, okay lang yon, malaya. Ganon si Bunso Midit. Ganon kababa ang kanyang kalooban. Ganon kalinaw ang kanyang pag-iisip. At ganon siya kaganda. Kung gaano ka siya kaganda, ganon kaganda ang kanyang kalooban. Mga viewers ko. Talaga, papakita ko sa inyo mamaya yung mga sinabi niya. Kumuha ko ng video clip doon sa kanyang message niya. Doon sa, sa Rapid Tulfo in update, mga viewers ko. Rapid Tulfo update. Kasi di ba nagpatulpo siya regarding sa kaibigan niya matalik na binalahura siya. Ngayon, ginawa pinatulpo niya. Di ba? So, ngayon, ito ang kagandahan na gusto ko sa kanya, mga viewers ko. Talagang napaka down to earth ito ni Midit. Napaka down to earth. Talagang napaka bait na bata. At
dapat tularan ng nakararaming mga kabataan natin ngayon. Diba? Ito kumuha ko ng video clip, mga viewers ko. Sana magustuhan nyo yung kanyang message doon sa mga taong nagkasala sa kanya at sa mga taong tumulong sa kanya dahil nagpasalamat din siya doon sa mga taong tumulong sa kanya, mga viewers ko. Kaya napaka magandang kanyang kalooban. Kaya pala matagal natin hindi siya nakita sa social media dahil ayaw niyang ma-stress, magkaroon siya ng peace of mind. Kaya gano'n ang ginawa niya. So hindi muna siya nagpakita, hindi siya muna nag-live. Kaya nami-miss natin yung mga live niya, mga viewers ko. Di ba? Ngayon, nakita ko yung kanyang yung kanyang upload na patungkol doon sa Rapi Tulfo. Yung sumbong niya sa Rapi Tulfo, yung update kung ano na ba ang nangyari, ano na ba ang status ng kanyang sumbong. Ito mga viewers ko, at tawag dito, pakita ko sa inyo kung ano sinabi niya. Pakinggan nyo ha. Kayo na mag-comment dito. Comment lang kayo, mga viewers ko. Babasahin ko yung comment. Ano masasabi nyo kay Bunso Milit? Kung gaano siya kabait na bata. Gaano siya kaganda, mga viewers ko. Ang kanyang kalooban, maganda na siya, maganda pa kanyang kalooban. Pakinggan nyo mga viewers. Nakaka-touch yung sinabi niya. Okay? Panoorin natin. Palala ko lang mga viewers ko. Mga kamilit dyan, mga viewers ng Bunso Milit, mga support ng Bunso Milit, OFW worldwide. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Kung di pa ka nakapag-subscribe, subscribe na po kayo, like, and share, comment. Okay? Pakinggan natin sinabi niya. At kayo ang humusga kung ano masasabi nyo. Comment lang kayo. Iyan po natin sila. Kasi, mas okay na panatilihin natin yung kindness, yung pagpapatawad. Mahirap talaga po. Hindi ako magpapakaano dito. Pero mahirap talaga magpatawad. Pero kailangan po natin yun para sa peace of mind natin. So yun, isasagal po natin yun privately. Hindi na din po kayo magsalita any negative against her. And hayaan na lang po natin na ang batas ang magpasya kung ano talaga. And yung regarding naman po sa pag-alis ng ibang mga founders, pasensya na po kayo if feeling niyo po na disrespect ko kayo doon sa part na hindi ako nakapagpaalam na makikipag-collab. Well, may pinalaman ako na isa, pero yun, hindi. Tawag dyan, dinedenay na hindi ako nagpaalam. Pero hayaan po natin. And yun, biglaan din po kasi yung pagiging part ko ng Team Papatantan. And sobrang grateful po ako na naging part ako ngayon ng Team Papatantan. Kasi, di ba kung makikita nyo, hindi na ako mag-isa, ang dami kong kasama, may mga nag-mentor sa akin, mga nag-a-advise sa akin. Hindi lang sa pag-vlog, kahit sa mga pinagdadaanan ko sa buhay, may mga nag-guide sa akin. Sobrang na-appreciate ko po ang pag-guide ng mga titas, mamis dito sa social media. Pero iba pa din po kasi yung mga taong nakakasama mo and mga taong pinagdaanan yung sitwasyon mo. Kaya, yun, sana po maintindihan niyo ang naging decision ko na pagsali ko sa Team Papatantan. Kasi, hindi lang para may kasama ako. Hindi lang ako sumali sa Team Papatantan para magkaroon ako ng kasama para sa companionship. Hindi po. Siyempre, mga vlogger din sila. So, magbibigay ko yung entertainment sa inyo. Kasi nawala yun eh. Diba? Nasanay tayo sa love team. Nasanay tayo sa puro kilig-kilig. Diba? Nasanay po kayo na may kasama ako. Nalulungkot din kayo pag mag-isa ako. And malas nga po ako sa love life. Kidding aside. Yan. So, yun po ang naging decision ko. Nag-join ako sa Team Papatantan, hindi lang para sa companionship. Hindi lang para sa, kasi si Papatantan is ang magiging major sponsor ko po talaga sa charity. Hindi lang dahil doon. Pero para din, mabigay ko yung entertainment para sa inyo. Yung entertainment na wala man akong partner, but still, masaya po kayo. Napapasaya po kayo. Napapasaya namin kayo. Diba, yun naman po ang importante sa pag-vlog, yung entertainment sa inyo. And sobrang, importante po kayo sa akin, kaya naging ganun din po yung decision ko. Kasi,
gusto ko na masaya kayo, iwas kayo sa stress kasi especially mga mga seniors ang supporters natin. Gusto ko palaging happy-happy lang, palaging yung vibe ba. Gusto ko palaging hindi kayo nasa-stress, hindi ka nag-iisip ng negative kasi hindi ko maganda sa mga supporters na na seniors. And kahit noon pa naman po sila talaga ang iniingatan ko. And ano pa ba? Yun, sa pag-alis po nila, sinabi ko naman na po yan noon, hindi po ako magbe-beg sa mga tao. Well, sobrang grateful po ako, pinapasalamat ko lahat po na naitulong sa akin. Lahat ng memories, ito-treasure ko yun lahat-lahat. Pero sabi ko nga po, hindi po ako magbe-beg. Hindi aabot sa point na magbe-beg ako para magstay ang gustong magstay. Kasi sabi ko nga po, may freedom po kayo. Pwede nyo ako suportahan, pwede din hindi. Pwede kayong manatili, pwede din hindi. Nasa sa inyo po yun. Ayoko lang po mag-beg. And nag-explain naman na po ako sa side ko kung bakit ganun ang naging decision ko sa pag-collab sa Team Papa Dantan. Na-explain ko na po yun. If hindi pa po enough yung explanation ko at kailangan ko pang umalis sa Team Papa Dantan, parang sobrang unfair naman na po yun sa akin. Especially napapasaya po nila ako. Diba, ang niyo po is maging masaya ako. Eh, masaya po ako sa Team Papa Dantan. Bakit kailangan ko pong umalis? Tapos, yung regarding sa mga sponsors, thank you so much po sa pagtulong niyo sa akin, sa lahat-lahat ng pagtulong niyo sa akin hanggang ngayon. Sa mga patuloy na tinutulungan ako, thank you so much po. Pero, ang journey po kasi ng buhay ko ngayon is i-rebuild ang sarili ko, i-rebuild ang community, maging masaya ang community, yung genuinely happy, walang backstaban, walang paninira sa mga co-founders or sa mga members, sponsors sa likod nila sa akin. So, yun po ang gusto ko sa community ngayon. And sana, ngayong 2026 is mangyari yun. Yan, let's pray for the better, let's pray for the best. And yan, spread positivity po, spread kindness. Yan, marami na magsasabi na parang feeling Clara ako or hindi makabasag tingin. Hindi po yan totoo. Tignan nyo naman ang suot ko, di ba? Revealing po. Pero yan, hindi naman ko naman po kinlim na perfecto akong tao, perfecto akong babae, perfecto akong anak. Kasi hindi po ako perfectong anak. Ang dami ko din pong flaws, ang dami kong pagkakamali, may mga weaknesses din po ako, and isa na doon ang love life. Pero, yun, inaano ko yun ngayon, mino-workout ko. Pero, yan, sana maintindihan niyo po, and sana i-respeto niyo ang naging decision ko. And yung regarding sa tools ko, yung update doon, hayaan niyo na lang po, i-keep ko yun privately. Yan, thank you so much po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta sa akin, sa walang sawang pagmamahal, kahit umiiyak tayo, kahit nakikita nyo na nasasaktan ako, kaya nga po hindi ako nagpapakita sa inyo. Alam niyo naman po ako, tinataguan ko kayo pag in-pain ako. Kasi alam ko na pag umiyak ako, iiyak din kayo. And alam ko na pag masaya ako, masaya din kayo. So, yan po ang reason kung bakit umiiwas ako sa social media, kung bakit iniiwasan ko mag-live kasi alam niyo naman po, very transparent ang mata ko. Very transparent ang ang pag-show ko ng emotions ko, ng real emotions ko. So, kaya po iniiwas ko talaga na mag-live or magpakita sa inyo. Yan, sorry. So, ayan, di ba mga viewers ko? Napakinggan natin yung message niya. Yung mensahe niya doon sa mga taong pinagkakautangan niya ng loob. At doon din sa taong nagkasala sa kanya na na ipinatulpo niya, mga viewers. Pinapaubayan niya sa batas kung ano maging desisyon ng batas. Kasi ayaw niya ma-stress. Taman lang yan yung ginawa niya. Pagpakumbaba. Pero sabi nga niya, mahirap pagpatawad. Pero hayaan na ang batas ang humusga. Di ba mga viewers ko? At doon naman sa mga sa mga founder na dating sumusuporta sa kanya at umalis na, kasi may mga umalis daw ng mga founder, ayon sa kanya, sa message niya,
nagpapasalamat siya doon, na-appreciate niya yun, yung mga, ano to, kasi nga, may mga founders pala na hindi sang-ayon na makipag-collab siya sa ibang vlogger. Kasi nakipag-collab siya sa isang vlog, sa mga vlogger na eto paano, maging mas, para ipakita niya, maging masaya kasi nakita naman natin, nag-iisa daw siya lagi. Totoo naman talaga yun, mga viewers ko. Ngunit nakipag-collab siya sa ibang mga vlogger para maging masaya tayo mga viewers. Matuwa naman tayo. Alam niyo naman natin, nag-iisa lang siya lagi, di ba? At gusto niya, sabi niya, gusto niya, makita niya natin na may kasama siya. Di ba? Para maging masaya tayo, ma-entertain tayo. So, ganun ginawa niya mga viewers ko. Pero may mga founder na hindi sumang-ayon. Kaya, comment na kayo kung ano masabi nyo yung doon sa mensahe ni Milit. Pero makikita natin mga viewers, doon sa kanyang mensahe, malungkot siya. Makikita mo sa mga mata niya yung kanyang kalungkutan. Bagamat nakangiti siya, pero sa kabila ng mata, no, sa kabila ng mga mata niya, mababasa natin yung kanyang damdamin. Siguro, na nanghihinayang din siya sa mga founder na tumutulong sa kanya. Di ba? Sa mga sponsor. Pero may ilan naman na natili mga sponsor. At mababait na sponsor, nakakaunawa sa kanya, nakakaintindi. At yun nga yung lalo-lalo na yung mga senior. Mga viewers ko. Yan ang mga nanatiling sumusuporta sa kanya. At yung mga viewers ko, pag ang mga senior ang humahawak sa iyo o sumusuporta sa iyo, maraming blessing ang papasok sa iyo. Ganun yung mga viewers ko. Kasi ganun siya kamahal nitong mga senior natin. At salamat sa Ibon Sumidit sa iyong kababaang loob. Nasa puso mo talaga yung kababaang loob. Talagang wala akong masabi. Bilang tagahanga mo, viewers mo, subscriber mo, nanatili akong nakasuporta sa iyo. Kami mga nanatili ay hanggang ngayon, mula noon nung makilala ka namin sa Kalingap, hanggang ngayon ay nanatili kaming sumusuporta sa iyo. Alam niyo kasi mga viewers ko, si Midit, nakilala natin ito sa Kalingap bilang Kalingap Angel. Isa sa mga Kalingap Angel na napakabait at todo ang pasalamat niya kay Kalingap Rab na kahit paano lalo natin siya nakilala. Di ba mga viewers ko? At nang umalis sa Kalingap, nagsarili nga siya ng channel niya at yun nga, nagla-live siya, nagcha-charity siya, pero hindi gaanong kalakasan. Pero pasasa, lalakas din at tataas din yan. Di ba? Mga viewers ko. Lalong-lalo ngayon, may nakapag-collab na sa kanya ng mga vlogger din na naniniwala sa kanya. So, malaking bagay yung mga viewers ko. Yung magkikipag-collab ka sa mga sikat na vlogger, malaking bagay yun eh. Di ba? Malaking bagay yun. Isa na yun nung makilala si Midit nung kay Kalingap Rab. Di ba? Sa Kalingap Angel. Kaya malaking bagay yun. Kaya, sobrang pasalamat ni Midit kay Kalingap Rab. So, ganun siya magpasalamat. Kay Kuya Bal, kay Atid na, at kay Atid Jack. Ganun siya magpasalamat ng viewers. Kaya laki na respeto niya kay Kalingap Rab. At nanatili naman yun, yung kababaang loob niya. Mula noon hanggang ngayon. Di ba? Pero yun nga, may mga founder na umalis, pero okay lang yun. Sabi na nga niya, okay lang yun. Di ko naman kayo kayang pigilan. Di ko naman kayong pwedeng pigilan. Di ba? Kung alis kayo, malaya kayo. Kung mananatili kayo sa akin, malaya kayo. So, ganun siya, mga viewers. Tama naman yung ginawa niya eh. Tama naman yun. Di ba? Tama yung ginawa niya. Hindi siya yung nagpipigil. Hindi siya hawakan niya. Yung sabihin, pipigilan niya. Hindi mo ganoon. Kung mananatili ka susuport sa kanya, okay, cool. Sama-sama tayo. Di ba ganun yun? Kaya, dahil sa kagandahang loob ni Midit, makikita natin sa kanyang katauhan. Makita mo na, maganda. At saka blooming si Midit ha, mga viewers ko ha. Mga kamidit ko dyan, mga viewers yung Buso Midit. Comment lang kayo kung tama siya sabi ko. Blooming si Midit, lalong gumaganda. Lalo siyang gumaganda mga viewers ko. Talagang, ano to,
Hindi tayo magtataka kung bakit gano'n lang kamahal siya ng eskwelahan kanyang pinapasukan. Gano'n siya kamahal ng eskwelahan na pinapasukan niya. Nag-sponsor sa kanya yan hanggang siguro matapos ang pag-aaral niya. Mananatili siyang susuportahan ng eskwelahan na kanyang pinapasukan. Yung, ano ba yun? MCF ba yun? Tama ba yun? Comment lang kayo kung tama yun mga viewers ko. Diyan sa Bicol na eskwelahan. Sikat na eskwelahan niya mga viewers ko. Kaya yung mga anak niyo, taga Bicol dyan, gusto yung mag-aaral dyan sa eskwelahan na yan, na pinapasukan ni Milit, dyan na yung papag-aralin. Dahil ang mga estudyante dyan, disiplinado ng mga teacher dyan. Mga disiplinado. Hindi sisikat ang eskwelahan na yan kung hindi disiplinado ang mga teacher, ganoon din ang mga estudyante. At nakikita na yan sa katauhan natin, sa katauhan ni Milit. Talagang disiplinado siya. Nandisiplina siya ng eskwelahan. So, ganoon. Kaya, suportahan lang natin si Milit. Huwag tayong bibito sa kanya hanggang dulo, mga viewers. Kaya, shout out, pasisya ka namin, Bunso Milit, ngayon lang ako makapag-comment, reaction sa iyo. Kasi, matagal ka nga nawala sa ere. Kaya, hindi ako masyado makapag-comment, reaction sa iyo, kasi nga, nawala ka nga sa ere. Tagal. So, inabang-abangan namin yun, mga viewers ko. Comment lang kayo kung tama sasabi ko. Inabang-abangan namin yun. Kami, mga viewers mo, na humahanga sa iyo ay talagang nag-aabang sa iyo at hindi ka napagkuhan. At nagpaliwanag ka naman, tanggap namin yon. Kung bakit di ka nakapag-ere kasi gusto mo magkaroon ng peace of mind, ganoon din kami na mga viewers ay namin ma-stress sa mga pag umiiyak ka, nasasaktan din kami mga viewers. So, tama lang ginawa mo. At di ka napag-live ng mga ilang araw, buwan man yan. Pero, ganun pa man, nanatili pa rin kami sa iyo. Ang suporta, kami mga viewers. Lalo-lalo mga Midit Worldwide. Salamat sa mga Team Midit Worldwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Bagay sa ibang bansa. Shout out sa inyo lahat ng mga sumusuporta kay Bunso Midit. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share, comment, at no skipan. Okay? Yan sa akin mga viewers ko. Yan lang aking comment, reaction patungkol kay Bunso Milit kasi matagal nga siya nawala sa ere dito sa social media mga viewers. So, at yan, napanood ko yung kanyang message 11 days ago at ngayon ko lang na-feature ito mga viewers ko. Okay? Yan lang po. Bye! Ingat kayo lagi. Pagpalay po tayo ng pong may kapal. Okay?